left, right, left, Sir, for low carry. Down. Jenny. The eternal God is your refuge, and His everlasting arms are under you. Deuteronomy chapter 33, verse 27. Good morning, everyone present in this gathering to sympathize with the family of Police Chief Master Sergeant Jordan Lasangin Fontanilla. At this moment, may we request Reverend Ned Napangdol to lead us in the commitment prayer and blessing. The Lord be with you. Let us pray. O God, O King of saints, we praise and magnify your holy name, for your servants who have finished their course in their faith and faith. For the Blessed Virgin Mary, for the patriarchs, prophets, and apostles, and martyrs, and for all your righteous servants, especially Jordan Fontanilla. And we pray so that, encouraged by the good examples, strengthened by their fellowship, and aided by their prayers, we may attain to eternal life through the merits of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen.
Lovely. Some lives do not need decades to leave a lasting mark. One smile from our beloved company executive, senior police officer, Police Chief Master Sergeant Jordan Lasangan Fatalin, could only tie a closer. When he laughed, even the heaviest wall felt lighter, and his presence brought comfort in the times of uncertainty and unity in the moments called for courage. Today, we honor not only his service, but the warmth, strength, and genuine humanity he shared generously with everyone around him. First to share, may we request Police Chief Master Sergeant Gerald D. Ligada. Hello po. Hello. 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 Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Police Chief Master Sergeant Gerald D. Ligada. Ako po ang isa sa mga nalalapit na classmate ni Police Chief Master Sergeant Jordan D. Ligada. Jordan Pontanilla. Dito yung isa pa naming classmate, si Bispo, si James Soriano. Hello. Hello. Big Jordan, paggamit naman. Ayaw ko magsangka kayo. Hello. Sige, ano lang. Sa akin po, marami akong mga pero iiklihan ko na lang. Marami akong mga moments sa kanya na masasaya. Since na almost 10 years kami nagkasama sa serbisyo. Simula nung nalipat ako ng ibang batalyon, through Rapid Deployment Batalyon. Nag-umpisa kami doon sa Rodriguez, punta kami ng Calbayog, Samar, nasa kami ng Muntinlupa, Bilibid. Hanggang sa napunta kami sa IMEC, sa Sitip, na naging IMEC. Tapos yung pinakala sa Kabinti, at napunta kami sa Bigutan. Itong recently sa Bigutan. Ang unang-una kong hindi makakalimutan kay Mate Pontanilla pagka umaga, pagka galing ko ng bahay, papasok ng trabaho. Unang-una kong pinasalubungan ng kagaya nga sinabi ko gabi, yung pandesal, hot pandesal, binibili ko yun sa harap ng landbank. Pero itong classmate ko, napaka-bully niyan. Pero mo, bibigyan ka na ng pandesal, mangangansyaw pa. Bumili ka nga na. No. Hindi yata ito ko. Sa totoo lang, si Mate, bully rin yan. Bully siya pagdating sa aming mga classmates. Kasi birin mo, binili ko na ng pansya, naghahanap pa ng palaman. Sabi ko, Mate, kung gusto mo pala ng palaman, di ka naman bukas bumili ng pansan. Ngayon, tinutukoy niya kinabukasan. Akala ko hindi niya gagawin yun. Bumili rin siya ng pandisan. Yan, may palaman na. Nagulat din ako nung umaga, Mate, Bok, alam ko wala kang pandisan. Ito, may dala akong pandisan, pero may palaman na. Yan ang dapat na gawin mo. Hindi yung puro pandisan lang, walang palaman. Sabi ko, Mate, yung pandisan na yan, Bok, yung pandisan na yan, may dairy cream yan. Kaya tinumo, pagka tinikmo mo, ulang kagat pa lang, malalasama na yung dairy cream. Saka pangalawa, hindi ko makakalimutan sa kanya pagka kinakapasok ka ng budget. Wala akong narinig sa kanya salita niyan. Magkano pang sagot niya agad, magkano pa Bok? Sabi ko yan, babayaran ko rin pagkasahod. Walang magkaalinlangan magpahiram sa akin ng pera yan. Yun yung mga best talaga sa kanya. May moment na hindi ko makakalimutan. Saka mamimiss ko siya kasi siya nga yung namin yung pinakatatay sa company.
Ako naman yung company chief clerk. Kapag wala ako, siya yung naging katuwang ko sa trabaho, sa opisina. Pag wala naman siya, nagsasabi niya sa akin na Tok, ikaw muna tigil sa mga tropa. Ngayon, wala na siya. Wala na rin akong katuwang sa trabaho. Sa almost namin na 10 years na pagkasama. Nila kami magkakaiwalay. Nung-miss kita doon. Hanggang sa maling magkikita. Siguro hintayin mo na lang ako pero hindi pa ngayon. Marami pa akong gusto sa buhay. Saka na lang wala mo. Nagawa mo. Sana naman gabay mo yung pamilya mo, lalo na yung mga anak mo. Gabayin mo sila na makapagtapos sila ng pag-aaral. Higit mo sila lang maayos. Sana yung asawa mo, higit mo na sana papalaki nila yung mga anak nyo. Saka yung mga magulang mo, huwag makakalimutan. Guys, alam ka namang na saka napakabuting ama, saka anak. Mahal na mahal ka ng buong tropa. Saka ng buong pasbuk natin. Maggabay mo kami lahat. Siguro yun lang po mga sir ma'am. Yun lang yung mga best moment na lagi ma-share ko sa inyo. Yung pagiging niya, lalo na yung yung ting sa umaga pa lang, pag yung bungad niya, yung pagkiti niya, lagi siya naka-smile. Yan yung tao na hindi ko siya makikitaan ng problema. Kasi hindi niya kasi dinadala yung problema niya sa pamilya, sa trabaho. Pagka daling sa trabaho, focus siya. Pero pagdating sa pamilya, iba yung iba yung relation dun sa pamilya saka sa trabaho. Sa trabaho siya, stricto siya, pero meron mo siyang benefit sa mga lalo na sa pamilya. Iba naman yung narinig ko sa pamilya niya. Mas stricto stricto sa mga alak niya. Parang kumbaga sa military style yung niya, yung pagiging yung disiplina niya sa mga anak niya. Yun lang siguro ngayon ito yung last day niya, last day na makikita natin siya. Yun lang masaya ako kasi hindi na siya kung ano man yung nararamdaman niya sa sarili niya na sakit. Ayun siguro ano na siya peaceful na siya. Hindi na siya makakaramdam ng anumang uri ng sakit na sa katawan niya. Yun lang po, mga sir, ma'am. Muli, magandang umaga po. Thank you. Next to share his message is the company commander of 82nd SAC, Police Captain Paul Russell A. Gutierrez. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Captain Gutierrez. Faithfulness will protect and defend you. You will not fear any dangers at night or silent attacks during the day or the floods that strike in the dark of evils or evils that kill in daylight. 1,000 people get beside you. 10,000 all around you. But you will not get harm. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector, and so no disaster will strike you. No violence will come near your home. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and protect those who acknowledge that as Lord. When they call me, I will answer them. When they are in trouble,
I will be with them. I will secure them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Ngayon, tayo nagkakaisa sa team na pag-alala sa ating matapang mandirigma, si First Ponti. Isang trooper na sumasailalim sa pinakamataas na atikain ng tungkulin, dangal at sakripisyo. Sa harap ng panganib, hindi siya natinag. Sa tao ng tungkulin, hindi siya nag-antubili. Siya ay naglingkod ng buong katapatan, inuna ang kaligtasan ng iba kaysa sa kanyang sarili. At dala ang pinagmamalaking pamana ng Special Action Force ng may lakas at integridad. Sa pagsisimula ng parangal na ito, pinapangalanan natin na hindi lamang ang uniforming kanyang sinuot, kundi isang buhay na puno ng katapangan, paglilingkod at dedikasyon sa bayan. Bagamat natapos na ang kanyang misyon sa mundong ito, ang kanyang pamana ay manatili sa buhay natin. Sa puso ng kanyang mga kapwa, trooper, at sa sampahan niya ang kanyang pinaglilingkuran. First one take. My snappy salute to you. Let's easy. Started. At this moment, may we call on our officer in charge, Robert Deployment Battalion, Police Lieutenant Colonel Ray D. Baltaban, for his message, sir. Ako po si Police Lieutenant Colonel Ray Baltaban. Ako po yung current officer in charge ng Rapid Deployment Battalion. So, hawak ko po yung isa sa 5 company ng RDB na First Sergeant or companies po si First Ponti. So, siya, yun po, 82nd Special Action Force. So, ang natatandaan ko po kay, talaga palagi kay First Ponti is yung, during mga swim namin and Bible studies, siya yung isa sa mga hindi na kailangan i-recover. Palagi po siyang nauna sa conference room namin. And yun talaga tumatatak sa akin pag si First Ponti kasi nandun na siya sa tabi, nandun na talaga bago tumating. So hindi ko pino-compare sa iba, but yun lang talaga tumatak sa akin na sabi ko, that is leadership. Isa yun sa mga especially sa po namin, sa parang situation sa normality namin sa SAP, na yung pagdating sa mga Bible, sa Word of God, o kahit ano pa is parang yun, hindi siya masculinity. But I'm very happy na nakikita ko na isa sa mga senior is nag-lead sa mga ganong activities namin. Na for me is the most important activity ng Special Action Force, yung mga Bible study and swim activities namin. So yun talaga ang natatanda ko kay First Ponti as his OIC na Rapid Deployment Battalion. Talagang sabi ko, hindi lang ito sa pangyera, but sa mga ganito is may leadership ko. Ito yung senior talaga na kailangan naupo sa mga ganitong position as company executive senior police officer. So, and maliban pa doon na napakatahimik ng tao si First Ponti. Ano lang siya, mga nakausap ko mga former company commander niya, yung current company commander, sa mga senior. Siya yung kasi may time kami na nag-uusap sino yung pwede namin i-let go para considering yung mission ng RDB, Rapid Deployment Battalion. And kasi sumalang dumating ako sa RDB, nandiyan na sila First Ponti kasama yung gusto namin yung mga classmate niya. So ang tagal-tagal na rin kami nagsama. And I know, as far as I know, wala siyang ibang unit assignment ng maging pulisya at matapos niya yung mga mandatory training kundi sa Rapid Deployment Battalion. So isa talaga siya sa mga
Isa lang ibig sabihin nun, hindi siya pasaway and tinitingala siya sa activity kaya hindi siya naalis doon kasi napaka-choosy naman niya. Eh, hindi man pasaway, but physically tinitingnan namin na dapat ibigay na siya sa RTP. Pero hindi namin siya nasasama doon. That's why we are very shocked kung nangyari talaga ito. Nung tinawagan naman ng company commander. Kasi araw-araw may regular physical activities din siya. Kaya we're very shocked na bakit nangyari sa kanya. Kasi napaka-fit niya and napaka-active. Yun po yung ano ko talaga kay First Punti na bilang senior talagang very fit pa and napaka-able sa leadership. And may deliver pa akong big message. Sa ngalan ng buong hanay ng Rapid Deployment Battalion, ako po ay nagbibigay ng taos-pusong pagpupugay at pasalamat sa buhay at serbisyo ni Police Chief Master Sergeant Jordan L. Puntanilla or sa amin po, sa family niya. Kilala po namin siya First Punti, yung mga shortcut namin. So yun yung ano ko sa kanya. Every time na kinakausap ko yung mga ispos, First Punti talaga yung term namin sa kanya. Mga first sergeant kasi siya ng sabi nga ng classmate niya, siya yung parang pinakatatay. Kasi we consider na yung most senior PNCO. Siya yung backbone talaga ng leadership ng mga officer. Kung hindi magaling ang first sergeant mo is most likely magpipili yung leadership. So napaka-importante ko ng role niya. For me nga personally, I consider na ang ISPOS, mga first sergeant, is the alter ego ng commander. So yun po, kabigat ang responsibilidad ng First Punti sa iyo. Si First Punti ay hindi lamang isang kasamaan sa serbisyo, siya ay isang tunay na warrior, leader at huwarang subtrooper na pupusong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sa bawat misyon na kanyang ginampanan, ipinakita niya ang tapang, dedikasyon at malasakit na siyang bumuo sa kanyang pagkatao bilang isang lingkod bayan. Totoo to kasi ang itisiging sa isa yan sa pinakamagalaw na company ng RDP. Alam niya ni Ma'am Jona, halos lahat ng Pilipinas yata nalipot nila. Visayas, Mindanao, sila pa yung nata sa CITF na ngayon po yung IMIC na. So sila po yung police of the police, sila yung mga humuhuli sa mga iskalawag na police. Napakalawak po ng operational experience ni First Punti. And that's why malaking kawalan sa amin yung experience niya na dapat naisishare niya pa sa mga mentor niya sa hindi lang sa warrior, sabi mo isa siyang mentor sa mga junior, mga bagong kasabi ng subtrooper. Sa tagal naming magkasama sa Rapid Deployment Battalion, nasaksihan ko kung paano niya pinatatag ang loob ng kanyang mga kapwa trooper sa oras ng misyon o ng panganib, kung paano niya ginabayan ang mga nakakabata sa hanay, at kung paano niya ipinahagi ang kanyang karunungan at karanasan ng may kababaang loob. Siya ay naging leader na maasahan, mentor na mapagkalinga, at kaibigang laging handang tumulong. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dago, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa amin, sa buong RTP at sa buong hanay ng Special Action Force. Ngunit naniniwala tayo na ang kanyang pamana, ang kanyang halimbawa ng katapatan at sakripisyo ay mananatiling buhay sa bawat isa sa atin na kanyang nahubog at na-inspire. Sa kanyang minamahal na may bahay na si Ma'am Jona at sa kanyang mga anak na sina Jillian, Jade at Jedrick, ipinapaabot namin ang aming pinakamalalim na pakikiramay at pakikisa sa inyong pagdadalamhati. And kay Jedrick, yung sinabi namin sa iyo, you're the man in the family now, okay? Huwag mong pabayaan si Jillian, si Ate Jillian mo at lalo na mama mo, okay? Nawala man si daddy mo is marami ka namang mga tito. Sabi namin, anytime ma'am, you are very welcome po kayo doon sa kampo namin. So, Jedrick, take charge. You're the man in the family now. Naway maging sandigan ninyo ang alaala ng kanyang pagmamahal at ang paggalang ng buong hanay ng kanyang pinaglingkuran.
First Ponti, maraming salamat sa iyong katapatan at marangal na paglilingkod. Hindi ka namin malilimutan. Ang iyong buhay ang naging inspirasyon sa amin at ang iyong alaala ay patuloy naming dadalhin sa bawat hakbang ng aming tungkulin. Paalam, mahal naming kapatid. Magpahinga ka nawa sa piling ng may kapal. Saludo kami sa iyo, First Ponti. Finally, to represent our Acting Director, Special Action Force, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, may request Police Lieutenant Colonel Johnny H. Alendayo, Chief FMD SAF, for his message. Bago ang lahat, nais ko munang ipapatid ang aking kaus-pusong pakikiramay at pakikiramahati sa pamilya na iniwan ng ating kasamahan na si Sergeant Jordan, lalo na sa kanyang parents, yung asawa niya at sa mga anak niya. May deepest condolences. Supposed to be our director will be here to attend this activity. Kaya lang may sabay na activity sa headquarters wherein kailangan yung presence niya. So I'll be representing our director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. So basahin ko po yung kanyang mensahe. And I quote, "We gather today to honor the life and service of late Police Chief Master Sergeant Jordan R. Fontanilla, a dedicated trooper, a loyal comrade, and a man of quiet courage and integrity. On behalf of the Special Action Force, I extend our deepest gratitude for your faithful service, your commitment, and you have brought the uniform. Your life stands as a testament to the duty beyond self and service above all. As it is written in Psalm 116, verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. May these words remind us that a life lived in service and faith is deeply valued and never forgotten. As we bid you farewell, we extend our sincerest condolences to your family and loved ones. May they find strength in the legacy you may leave behind and comfort in the knowledge that your service and contributions will always be remembered within our unit. Rest in peace, Police Chief Master Sergeant Jordan Fontanilla. Your duty is done and your honor lives on. Thank you very much, sir, for all the staff personnel who provided a glimpse of the life of our First Ponti as a dedicated staff trooper. And now, may we hear from the family of First Ponti, represented by his brother, Mr. Ernesto L. Fontanilla Jr., and followed by his loving wife, Mrs. Jonah T. Fontanilla. First of all, thanks God for this day that He has given to us to attend this funeral of my brother Jordan. Okay, and thank you all for we arrived here safely to this funeral memorial area. Okay. I just want to read one Bible verse. We have here Philippians 4 verse 6 to 7. Okay? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay maglingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, ito po ay mensahe para sa atin, guys. Para sa atin. Kasi hindi naman natin naiwasan na may kalungkutan sa buhay. May mga kapighatian na dumarating. So, ang ating magagawa lamang ay manalangin tayo sa ating Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon ay matuwid. Siya ang pinakamatuwid sa atin. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Siya ang matuwid na hukom sa ating buhay. Okay? So, as a brother of Jordan, okay, I was longing for to see him, to wear his uniform. Okay? Pero, unfortunately, ngayon ko lang siya nakita na naka-uniform physically. Pero sa ganitong paraan. Okay? So, napakabigat na, kasi mabigat na mabilis yung mga pangyayari at di namin ito inaasahan. Actually, kababalik ko lang ng Saudi. After a week, ganito na po ang nangyari sa kanya. Okay, so, siyempre, para sa akin, manalangin na lang ako na ganito talaga na pasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat ito ang buhay na binigay sa atin. Okay? So, on behalf of my family circle, okay, papasalamat po kami sa SAF Troopers, okay, sa inyong walang sawang suporta. Okay. Meron din po sa relatives ni Jonah, okay, sa inyong mga pagsuporta nung wala pa kami, hindi pa kami nandito sa Antipolo o hindi pa kami nakarating sa Antipolo. Okay. Friends and relatives, maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta at tulong. Wala po kaming may papalit na kabayaran o kahit anuman, kundi ang aming panalangin na sana po ay magtuloy-tuloy tayo na pagsilbihan ang ating Panginoong Jesus. Ito lang po ang ating masasabi. Thank you very much. Ako po si Jonah, asawa po ni Jordan Coltanino. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang hirap tanggapin, dapat mag-file lang siya. Uuwi siya ng Baguio para magbakasyon, samahan si Mama at magbanding na rin kami doon. At uuwi ng Antipolo. Ngunit hindi ko akalain. Ang pag-file na ng leave, ito na pala yung live forever na may iiwang kami. Si Jordan kasi, yung taong alam niyo na po siya na mabait, marunong makisama sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang katrabaho. Sa pagdating sa bahay, nasabi naman po ni Aring Ligada na stricto siya sa Diyos na po. Pero, pag once siya makipagbanding sa mga anak niya, makipaglaro, talagang may bibigay niya lahat ng pagmamahal. Pagdating sa akin, kung ako, sabihin niya, Ma, lahat gusto niya, dapat organize. Ma, nasa inyo ko, Ma, pwede ba ganito, sabihin niya sa akin. Parang yun na yung pinakahanap niya na paglalambing.
Hindi ko na alam kung may tutuloy ko pa itong pagsasalita ko. Siguro, ito na yung point. Ito na yung point na kailangan kong tanggapin na talaga nawala na siya sa amin. Patatagin ko ang aking kalooban para sa mga anak namin. Kung napapakinggan mo man to pa, sana gabayan mo kami. Huwag mo kami pababayaan. At nagpapasalamat din po ako sa mga sa family na tumulong sa amin simula nung naidala si Jordan sa hospital, naidala namin sa St. Peter. Siguro kung wala sila, hindi namin siya maiuwi ng araw din na yun. Kasi hindi kami makakuha ng travel permit. Kasi magko-close na yung Paranaque municipalities. Kung wala sila sa tulong nila, makukuha namin si Jordan ng Monday. Kaya maraming salamat sa inyo, sa family. Yun na lang. Ayun na lang ba? On behalf of the Rapid Deployment Battalion and PNP Special Action Force, once again, our deepest sympathies to the entire family of Police Chief Master Sergeant Jordan L. Fontanilla. At this moment, we now invite you for the last viewing to offer our final farewell for our beloved Police Chief Master Sergeant Jordan L. Fontanilla, our company executive senior officer, 82nd SOC. Once again, Sir Ma'am, ang last viewing po natin kay first. Ikaw na. Sean. Sean. Kuya Boy. Wala si mama ni Jordan. Dito sa bahay. Naka-wheelchair to eh. Hindi ko makalakad. Sino nakasama dito? Papa niya. Wala pa pa. Doon? Dito. Mga kapatid lang. Itong kapatid. Yung dalawang lalaki. Tapos yung isang babae may naka-sunglass. Wala ko kasama yung mga papa niya. Ibigay namin sana yung isang vlog. Oh. Doon na lang siguro sa bahay nila. Doon na lang. Doon na lang sa nanay. Saki. Tumabi ka marangang kay mabangga ka nilalita.
Sa lahat po ng relative, friends, ni First Pundi, pwede na po kayong lumapit dito for final viewing. Las ay man inulatak si. Las ay mo ito'y agkat. Wala ko si anak yung tulong ang sinanak mo yung nakabiyay. Ininam, magulang mo. Sabi ko mata ito mo nang gawis ko na kami. Nanay na bisita, nanay na inmali ang inay. Nang bisita ko si sabi ko mata iligtas mo na idayos ng daan ang inay. Sumaada, kami yung kanandaan si Lucia. Sana ang kanak siya na siya na siya ka lang. Mayroon ka na kung yun sisinig ka. Sana lang ka. Salamat. Goodbye. Bye, Jordan. Again po, Sir Ma'am, friends and relatives, for the final viewing po, punta na po kayo dito, Sir Ma'am. As we bid our final goodbye, may we carry forward his legacy, though he is no longer with us in present. His spirit will continue to live in our lives. He touched and the service he so faithfully gave. May he rest in peace. Ano ba yung nakakahon na? Gamit niya sa Hindi ba yung ano? Yung nasa bag lang. Ay, Yung dalawa. Doon ka din. Sabi ko ni, ano,
Jerel. Look! Go! Di ba matatanggal yung glass? Hindi ba glass yun? Yung glass. Di ba glass yun? Glass. Hindi ata. Glass. Ewan mo, tatanggalin. Di pwede yung matanggal yun pag glass. Ay, yung glass. Oo. Tanakaan. Di ba hindi no glass? Kung plastic okay lang. Tanggal, hindi ata. Ayaw. Tawad. Patignan mo mamaya. Kumoy! Ha! Juno, makamay. Ha! Matawan. Ha!
wagas, tapat, kabayanihan, kadakilahan. Police Master Sergeant Jordan Fontanilla, at ito yung magsilbi niya alaala sa kanyang kabayanihan, sa kanyang hindi lamang sa serbisyo sa ating organisasyon, kundi sa buong sambayan ng Pilipino at sa buong Pilipinas. Okay, thank you, my brothers and sisters in service. Isunod natin ang the final committal of our brother Jordan Iteregram. Mamaya, pag na-lower down na po at ilalagay nila yung flowers, may request sa aking mga kapatid na mga men in uniform, lalo-lalo na yung mga staff and personnel, to convene over there, doon sa kung saan yung na-convene yung mga gunshots for the final blessing sa inyong lahat. Upon ma-lower down po yung grave, ay yung carpet. Sa mga media ng Liwliwa, please open your Liwliwa on page 56. O God, whose Son was laid in a sepulchre in the garden, bless, we pray, this grave, and grant that Jordan Fontanilla, whose body buried here, may dwell with Christ in paradise, and become to your heavenly kingdom, through Jesus Christ our Lord. Blessed are they who die in the Lord. We have been parted from Jordan Fontanilla. Everyone the Father gave to me will come to me. I will never turn away anyone who will come to me. He who raised Jesus Christ from the dead, Will give you life to our mortal bodies. in his abode are dwelling places. In his presence is fullness of joy, and his right hand are pleasure forever. Father, God the Son, God the Holy Spirit, blessed be the Spirit of all who dwell in you. Oo, panigay karoling na nakakis.
ensure a certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. We commend to Almighty God Jordan Fontanilla, and we commit his remains to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. The Lord bless him. The Lord make his face shine upon him and be gracious to him. The Lord lift his countenance upon him and give him peace. Amen. As our Savior Christ has taught us, we now pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Rest eternal grant unto Jordan Fontanilla, O Lord, and let light perpetual shine upon him. May Jordan Fontanilla and all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Hallelujah, Christ is risen. The Lord is risen indeed. Hallelujah. Suli. Suli. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless and keep you now and always. Amen. The God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory now and forever. Amen. Let us go forth in the name of Christ. Thanks be to God. Kagaya po ng sinabi ko, yung mga PNP staff, pwede mag-convent tayo doon. Bye, Jordan. Bantayan sa kinanawang kapang katipapanam. Isa niya, abang ng kaan mo niya sa ibakilan ng dosis ng anak mo ng pamilya. Hindi na kami ay na Kinainam. kailangan iningam na naida mamanang aanting sa pagkumata ibatin amin ng gawis. Mapaypayan ko ta ibon may kang kanamin ato ya kami kang kanang gadanon sabi ko mata mo umay ka manggas kasi ka mo alam ka ano kahit sa ano yung karton. Madilim. May araw kasi. Hindi makaano, madilim. Lapit ka. Maano? Maano? Bawal naman lumapit. Maingay yung ano mo, fan mo. Magkalikot tayo. Kunan mo kami kay DC dito. Hindi ka. Tama ka. Maano. Bisan mo na kasuha niya. Amen. God the Father, God the Son,
Diyan rin yan.